The Magwad siblings. Nagdipatay sulod mismo sa anyo og Criso Luis 16 Ikasuhan na sa mga pulis. Finally, after 3 years, the Magwads get the justice they've been longing for their children. Janice Sibial, their adopted daughter, was sentenced 27 to 34 years in prison, while Esmeraldo Canedo Jr., the boyfriend of Janice, at church, sacristan, was sentenced to 22 to 37 years in prison. Ang tagal natapos ng kasong ito kahit na andun na ang mga evidence at ang mga taong gumawa ng karumaldumal na krimen na ito sa magkapatid. Isa sa dahilan kung bakit umabot ito ng 3 taon bago mahatulan ang mga suspects ay dahil sa juvenile law ng ating bansa. Lahat naman siguro tayo familiar sa law na iyan, na promoprotekta sa mga kabataan na below 18 years old ay bawal silang hatulan o ilagay sa kulungan. Kahit anong bigat pa ng kasalanan nila ay dapat ilalagay lang sila sa DSWD para i-rehab. Yon ang nagpatagal sa hatol ng mga suspects, kaya 3 taon pinaglaban ng mag-asawang Magwad ang kaso ng mga anak nila. 3 taong pahirap, 3 taong naghintay, 3 taon bago nakamit ang hustisya. Was that enough to pay what they have done? Would be that enough for the parents that is still grieving the loss of their 2 children in a brutal way? For me, it's not. Hindi enough yung ikukulong lang sila ng 22 to 37 years. Kung ako lang, I want them to stay in prison hanggang sa tumanda sila or for the rest of their lives. I don't care what you would tell me right now. Pero para sa akin, at paninindigan ko na hindi sapat ang bilang ng taon bilang kabayaran sa 2 buhay na kanilang winakasan. Hindi kasi makatao yung paraan ng pagpasilang nila sa 2 bata para silang ginawang hayop na pinaglaruan ng 2 suspects. So, no, hindi enough at kulang pa ang taon na pinataw sa kanila. The Magwad couple, Lovelia and Cruz Magwad, was blessed with 2 beautiful, loving children, and they live in their humble home in Purok San Isidro, Bagong Tapay, Emlang, North Cotabato. Rizel Gwen or Gwen, who is the eldest daughter, and the youngest is Cruzel Luis or Boy. The siblings are close to each other. They grow up God-fearing, loving, and caring. They are raised well by their parents, and it is clear as a crystal na may magandang future ang dalawa. Gwen wanted to be a doctor. Napaka-active niya sa school activities at matalino din siyang bata. Napaka-sweet niyang anak at kapatid. Palakaibigan din siya at wala nga itong naging kaaway. Napakabait na bata at napakamatulungin sa kapwa. Kaya one of her activities is joining charity projects with her little brother. While Boy wanted to be an architect and lawyer, tulad ni Gwen, matalino din siya, sweet, friendly, at mabait na bata. Pareho silang determinado sa pag-aaral para makamit ang mga kursong gusto nila. Sobra akong nanghinayang at nalungkot sa nangyari sa 2 batang ito kasi ang dami nilang plano, ang dami nilang gustong gawin at napakaganda sana ng buhay nila kung hindi lang ito winakasan ng mga taong walang puso. As a parent watching your kids planned out their future, talagang nakaka-proud. Lalo na si Gwen, sobrang active niya sa school activities. Sumasali sa mga pageantry at kikita doon, active din siya sa charity projects at leadership programs na kanyang sinasalihan. Pag ganun kasi, nakikita mo yung determination ng mga anak mo, mas nasisipagan ka gumising araw-araw para pumasok sa trabaho. Kasi alam mo sa sarili mo na lahat ng pagsisikap mo ay napupunta sa kanila. Bilang magulang, inspired ka sa lahat ng bagay na ginagawa mo kasi you are fueled with determination to do better as a parents for your kids who never fails to amaze you. Noong July 2021, this is the month na bumago sa buhay ng mga Magwad. Instead of a family of 4, pinaging family of 5 na sila dahil sa kinupkop nilang dalagitang si Janice Sibial. Si Janice noon ay nakatira sa bahay ng kamag-anak ng mga Magwad. At tuwing may okasyon, nagkikita itong si Gwen at Janice. Kaya sa katagalan, naging magkaibigan sila at napalapit na rin itong si Gwen kay Janice. Noong nagka-close na ang dalawa, nagkwento si Janice kay Gwen na isa siyang orphan. Wala siyang pamilya na uuwian o pupuntahan dahil 8 years siyang namalagi sa DSWD. Naawa naman itong si Gwen kay Janice dahil sinabi nito na gusto na niyang umalis sa tinitirhan niya kasi napapagod na siya sa kababantay ng 2 bata na kanyang inaalagaan noon. Kaya naman, agad kinuusap ni Gwen ang kanyang mga magulang para sabihan ito, kupkupin na lang nila si Janice at tirahin sa kanila at pag-aralin. Pumayag ang mag-asawang Magwad. Sino bang makakahindi? Imala anghel ang mukha ni Janice. Sa kasabi pa nga nila, napaka-respectful nito. She was so nice and kind all the time, lalo na sa kanila. Hindi iba ang turing nila kay Janice. Actually, makikita mo sa mga post nila dati na andon si Janice, mapa-picture man o videos. Talagang tinuring ito ni Gwen at Buboy na kapatid. Ganon din naman ang Magwad couple. Tinanggap nila si Janice at itinuring na anak. Ayon sa isang source na nabasa ko, dala-dala nga ni Janice ang apelidong Magwad nung pinag-aral ito ng mag-asawa. Noong first month ni Janice sa mga Magwad, nakagawa ito ng kasalanan. Nagnakaw ito ng pera kay Cruz at si Gwen ang nakadiskubre kung saan ito itinago ni Janice. Nilagay niya ito sa lower part ng kanyang bag at tapos tinahi niya ito para hindi mahalata na andon ang pera. Umami naman siya na kinuha niya ang bayad sa benentang alagang baboy ni Cruz. Umiyak siya at humingi ng sorry.
Si Gwen yung nagsabi sa mga parents niya na kalimutan na lang nila ang ginawa ni Janice at patawarin ito. Kaya naging okay ang lahat. Imagine that, unang buwan pa lang niya sa bahay ng mga magwad, nakagawa agad siya ng ganun. Hindi niya inisip na pamilya ang turing sa kanya ng mga ito. Nagkaroon pa nga siya ng sariling kwarto sa bahay na iyon. Sa kabaitan din ni Buboy, ibinigay niya ang kwarto niya doon kay Janice at pinili niyang sa sala na lang matulog. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba dapat ginawa ng pamilya para sa kanya para makontento siya at ma-feel niya na parte na siya ng pamilyang yon, na hindi na siya iba sa kanila. Nung nangyari ito 3 years ago, tiningnan ko kaagad ang social media accounts ng mga biktima, nung parents ng mga biktima, at kay Janice. I saw them bonding together, like normal families do. Hindi mo makikitang iba ang turing sa kanya ng mga magwad. You can feel the sincerity ng family towards her. Sinasali siya sa family pictures, yung mga dancing videos ng magkapatid, andun siya. Sinasama siya sa mga lakad nila at kung ano-ano pang activities ng family. Napakaswerte niya na napunta siya sa pamilyang magwad. You see, nakikipag-twinning pa nga siya kay Gwen. Kita ko yung saya ni Gwen having her around. Kasi nagkaroon na siya ng best friend at sister sa katauhan ni Janice. In fact, todo suporta pa nga si Gwen sa kanyang pag-aaral. Noong December 10, 2021, nung umagang ito ay tinawag ni Janice ng mama at papa sina Lovelia at Cruz. Hindi nila pinagdudahan iyon. Pagko sinabi nila na magandang progress para sa isang ampon na matanggap na sila bilang parents niya. So umalis na sila ng bahay. Si Cruz na isang school teacher ay nagpunta sa kanyang classroom kasi may aayusin siya sa kanyang classroom. Habang si Lovelia naman na isang school principal ay nag-attend ng seminar. Ang naiwan sa bahay nila ay ang tatlong bata, si Gwen, si Buboy at Janice. Around 3 p.m., nag-post itong si Janice sa kanyang FB account na nanghihingi ng tulong. Agad naman tumawag kay Janice ang boyfriend ni Gwen nung mabasa ito, pero hindi ito nagsasalita at tahimik ang paligid. Before that, 2:58 p.m., nag-chat naman siya sa GC. I am guessing family group chat to, and there is no exact message akong nakita. Pero sabi sa investigasyon, Janice informed the parents through group chat of what is happening in the house. Mga 3 to 3:15 p.m. nang dumating si Cruz sa bahay nila na nagmamadali. Kasi nga, sinabihan siya nung kumari niyang teacher na umuwi muna sa bahay nila kasi nilooban daw sila. Pagkadating niya sa bahay nila, sobrang tahimik kaya tinawag niya agad ang mga pangalan ng mga anak niya. Ngunit hindi ito sumasagot. Nung papunta na siya sa backer ng bahay nila, nakita niya sa porch na andon ang kumot ni Buboy na may dugo. Kaya kinabahan na si Cruz. Tapos, nagpunta siya doon sa pinto sa backdoor ng bahay nila at doon pumasok. Tumambad sa kanyang mga mata ang walang buhay na katawan ni Boyboy na nakahandusay. Hindi nga niya agad napansin na andun din si Gwen nakahandusay kasi tinalubungan ng towel ang kanyang ulo. Imagine the pain of seeing your kids in that situation. Ang sakit nun para sa isang ama na makitang nasa ganung kalagayan ang dalawang pinakamamahal mong anak. Yun bang gusto mo silang tulungan pero hindi mo magawa kasi it's too late. They are already dead. And then, hinanap niya si Janice at nakita niya ito nakatatapos lang maligo. At that moment siguro, dahil nasa panic state pa si Cruz, kaya hindi niya naisip bakit ganon, bakit naligo ito or naglinis ng katawan. Next thing he did is tumawag agad siya ng tulong. Dumating yung mga pulis bandang 3 to 4 p.m. in between the time. At nung dumating sila, agad silang nag-imbestiga. According kay Janice, 3 lalaki ang pumasok sa bahay nila. Nakita niya si Boyboy na unang pinatay, tapos si Gwen, at siya naman ay nakatakas. Nagtago siya sa kwarto at naglock ng pinto. Along the investigation, nakita ng mga pulis na magulo ang kwartong pinagtaguan ni Janice. So possible, pinasok din ito ng mga kalalakihan. Pero bakit hindi man lang siya nahanap ng mga taong sinasabi niyang pumatay sa magkapatid? Kung ikaw, yung killer, at alam mong may isa pang witness sa ginawa mo, hindi mo ba babaliktarin ang bahay para mahanap yon at patayin din? At first, tinuring na lone survivor si Janice. Siguro that time iniisip niya na ligtas na siya, nakalusot na siya, at effective yung ginawa niyang pagsisinungaling. Feeling secured siguro siya that time. Kasi nga, nag-aalala din yung mag-asawang magwad sa kanya and they comforted her. Pero hindi nagtagal, pinagdudahan din nila si Janice. What make Janice as a prime suspect? Well, napaka-obvious din naman kasi ng story niya na hindi nagtutugma sa investigasyon ng mga pulis. Ang susunod na mga sasabihin ko ay ang mga nagpatibay para maging suspect ang adopted sister or daughter ng magwads. Normally, kung papatay ka ng tao o gagawa ka ng krimen, kagabi ka talaga aatake. Pero sa magwad siblings, it happened in a broad daylight, which is a first hint na kilalang kilala nila ang gumawa at may full access ito sa kanila. Sinabi niyang pinatay ng 3 lalaki ang magkapatid. Ngunit nakita sa autopsy report na hindi puwersa na isang lalaki ang pumatay kina Gwen at Boyboy. Nakita rin sa autopsy report na nanlaban si Gwen kaya puno ng bugbog ang kanyang kamay at braso. Sinabi niyang unang pinatay ng mga lalaki si Boyboy, which is not true. According sa Soko na nag-investigate sa katawan ng biktima sa bahay ng mga magwad, matigas na ang katawan at dugo ni Gwen, nilalanggam na rin ito nung dumating sila. Ang katawan naman ni Boyboy at ang dugo nito ay fresh na fresh pa. Ang direksyon ng ulo nito ay nakatingin sa kanyang ate Gwen na para bang tinitingnan ang katawan ng ate niya na wala ng buhay. Kaya positive na unang pinatay si Gwen kaysa kay Boyboy. Wala din nawawala sa bahay kasi inakala nilang pagnanakaw ang sadya ng mga lalaking sinasabi ni Janice. Well, ito yung unang pagdududa nila na pagnanakaw ang sadya kasi kakalon lang ng mag-asawa. Pero wala namang nawala sa bahay except sa cellphone ni Gwen. So, inalis na nila ang motibong pagnanakaw habang nagsasagawa ng searching sa bahay ng mga magwad. Ang kapulisan ay may nakuhang ID sa loob ng kwarto ni Janice na pagmamay-ari ng isang 17 years old na lalaki na according sa 3 witness na lumapit sa mga pulis, ang lalaking iyon ay nagtatanong kung saan ang bahay ng mga magwad ng umagang
lugarang yon. At isa sa mga witness na yon ay hinatid pa ang naturang lalaki sa bahay ng mga magwad. Lumawak ang searching ng mga pulis at umabot sila sa creek or drainage sa di kalayuan ng bahay ng mga magwad. At doon, may nakita silang itinapon na isang plastic na sumabit sa isang kahoy o ugat ng kahoy kaya hindi ito nadala sa agos ng tubig. Sa loob ng plastic bag na iyon ay may nakita silang damit at isang boxer na may mga bahid ng dugo. Kung nasa sitwasyon ka na pinasok ang bahay or what emergency it was, hindi mo na iisipin na magdagdag pa ng emojis sa post mo sa iyong Facebook account. Tapos ito pa, binago ni Janice ang kanyang FB name sa parehong oras kung kailan siya nag-post na humihingi siya ng tulong. According sa autopsy report, 2 PM pinaslang ang magkapatid. 2 PM ang krimen. Tapos 3 PM nag-post o nanghingi ng tulong si Janice. Hindi na nagtugma ang oras kaya mas lalong pinagdudahan si Janice. Nung hindi na magkatugma ang kwento ni Janice, napatanong ang mga investigador kung bakit ang tagal niyang nanghingi ng tulong, bakit pinaabot pa niya ng ganun katagal. Pumasok na sa isip ni Cruz nung makita or mahanap niya si Janice the day nung nangyari ang pamamaslang sa mga anak niya. Her hair was still wet and obviously just finished taking a bath. At sinong matinong tao naman kasi ang maliligo kung alam mong andun pa ang mga taong nagmahal sa'yo, nakahandusay at walang buhay. So, we are stating the obvious here. She took a bath to wash away the bloodstains on her body. Lastly, lahat ng gamit na ginamit sa pagpatay sa magkapatid ay galing sa loob ng bahay ng mga magwad at sila lamang ang nakakaalam kung saan ito nakalagay o nakatago, including Janice. Yung baseball bat ay nasa kwarto ni Buyboy na nooy kwarto na ni Janice. Yung martilyo naman ay pagmamay-ari ni Cruz at tinatago nila ito kay Janice. Yung lubid, bote, flower vase at frying pan ay galing din sa loob ng bahay nila, lalo na yung mga kutsilyo. With this being investigated thoroughly, Janice was the prime suspect of the crime. Ako nga na nagbabasa lang ng articles, ng post sa social medias at nanonood ng mga news dati, hindi ko matanggap na ganun ang ginawa nung inampo nila. Kaya I have doubts for a few days na magagawa niya iyon mag-isa. And why? What is the reason para patayin niya ang mga taong tinuring siyang kapatid at minahal siya? Siguro ganun din naramdaman ng mag-asawang magwad. Siguro hindi rin sila naniwala. But when all the evidences was laid to the public, doon ako naniwala na siya talaga ang gumawa, lalo na nung makuha nila ang mga fingerprints ni Janice sa lahat ng evidence na ginamit sa pagpatay sa magkapatid. Nakakadurog ng puso bilang isang magulang na ganun ang nangyari sa kanilang mga anak. Noong December 16, 2021, umamin na din si Janice sa ginawa niya sa magkapatid. Nung una sabi niya, humingi siya ng tulong sa dalawang tao para patayin sina Gwen at Buyboy. But along the way, inapag-alaman na sila lang nung sakristan ang gumawa noon. Nung umamin siya sa krimen, unang pumasok sa isip ko kung gaano kasakit yun para sa mag-asawang magwad. Yung inakala nilang anghel at mabait na batang binigyan nila ng magandang kinabukasan, pinatuloy nila sa bahay nila at tinuring na anak ay siya palang magiging dahilan para sa brutal na pagkamatay ng kanilang mga anak. Grabe. Ang mas masakit ay pinatay ang magkapatid na parang mga hayop. Si Gwen nagtamo ng 21 na saksak, muntik ang maputol ang liig nito, nawala ang part ng isang tenga niya, at si Buyboy 51 na saksak. Pareho silang minartilyo ang buong katawan, pinaghahampas ng baseball bat, sinakal, pinaghahampas ng bote, flower vase at frying pan. How could you do that to them, Janice? Ganun ba kalaki ang galit niya sa mga ito para gawin niya ang karumal-dumal na krimen na yon? In my mind, while reading some articles of how the sibling dies, I have imagined how they fight for their life, how they pleaded for their life. Grabe, ang manhid ni Janice at nung sakristan para hindi man lang makadama ng awa kay Gwen at Buyboy habang ginagawa nila ang krimen. On Janice's written confession, she admitted na nagsiselo siya kay Gwen dahil sa pagmamahal na nakukuha nito mula kay Lovelia at Cruz. So ano bang mali? May mali ba? Kung tayong mga magulang ay nagmamahal ng sobra-sobra sa ating mga anak, all Gwen's life, and since nung nabuo siya ng parents niya, minahal na siya ni Lovelia at Cruz. Janice, on the other hand, she received naman love from both of Gwen's parents, from Gwen and Buyboy. Kahit 5 months pa lang siyang nakatira sa kanila. I think dahil sa nakikita ni Janice na buo ang pamilya ni Gwen, sobrang loving ng parents nito, kaya nakadama siya ng selos. Feeling niya nakikipagkompetensya siya kay Gwen, kahit naman hindi dapat. So going back, Janice being adopted at the age of 17 that time, siguro gusto niya madiliin ang process niya para maging center of attraction siya ng Magwad family. It is not enough for her na she became part of the Magwads. Maybe she wanted to be above Gwen para siya lagi ang bigyan ng atensyon ng mag-asawang Magwad. Naging insecure din si Janice kay Gwen, knowing Gwen was an achiever and she can do anything she wanted to do, and that was a big factor kung bakit nabuo ang hate niya towards Gwen. Aside from that, siguro naiinggit din siya of how Gwen's parents praise her when it comes to her schoolworks or other curricular activities. Kasi nga na-mention ng mama ni Gwen na active ito sa mga leadership programs. She wanted to be in Gwen's place. She wanted to be Gwen. So, to be in that position, she had to take Gwen out of the picture. Sabi pa nga niya, hindi naman dapat kasama si Buyboy sa plano na papatayin, pero nadamay ito dahil andun ito sa bahay nung araw na gagawin na nila ang plano nila. Gustong-gusto niya pala talagang maging kapalit ni Gwen. Hindi pa talaga siya nakontento na inampun siya, inalagaan, minahal, pinag-aral, at binigyan ng bagong pamilya. Gusto pa talagang mawala si Gwen na naging dahilan kung bakit naging parte siya ng pamilyang Magwad. Umamin din si Janice na habang sinasaksak niya si Gwen ay umiiyak ito at nakapagsalita pa. Sinabi nitong panaginip lang ang lahat, magiging doktor pa siya. Hindi niya alam kung anong mali ang ginawa niya kay Janice at sinabi nitong, Janice, minahal ka namin. Imagine, kahit na sinasaksak na siya ni Janice that time, ganun pa rin ang sinabi niya. Hindi siya nakapagbitaw ng masamang salita at sinabi pa nitong minahal nila ito. Anong klaseng tao ka na hindi maaantig sa mga salitang sinabi ni Gwen? May puso pa kaya itong si Janice?
Kung sasabihin nyo na grabe ako manghusga kay Janice, hindi grabe ang sinasabi ko. Kasi ginawa niya yun sa sarili niya eh. Hinayaan niyang lamunin siya ng inggit at selos. Nagpalamon siya sa kademonyuhan ng isip niya. Talagang inisip siguro niya na pag napatay na niya si Gwen, ay automatic gagawin siyang anak ng mag-asawang magwad. Na in just one blink, mapapalitan niya na si Gwen. On Esmeraldo's written confession, he said that Boy said na, "Kuya, wag mo akong patayin." Nung nagising ito, habang sinasaksak siya ni Esmeraldo. Ang bigat sa dibdib, napakawalang puso, napakahayop. At the time they committed this crime, isipin nyo, ang babata pa nila. Underage pa sila. Kaya nga hindi agad sila nakulong. Kaya nga, sa DSWD sila na malagi. Kasi, protektado sila ng juvenile law. Grabe, ang bata pa nila para gumawa ng ganito kabrutal na krimen. Iniisip siguro nila na matatakasan nila ang batas dahil nga sa juvenile law na yan. Or iniisip nila na hindi sila makukulong dahil hindi pa sila 18. Malaanghel ang mukha ni Janice at si Esmeraldo naman, isang sakristan sa simbahan. Siguro mas mabuting kilatisin muna natin ang mga tao na papatuloyin natin sa ating tahanan. Hindi porket mabait sa paningin, ay mabait na. Nakakatakot isipin na kahit anong bait mo sa kapwa mo, ay kaya ka pa rin traidorin ng mga ito. Nung mahuli na si Esmeraldo, mas na-uncover pa ng ating mga investigador ang iba pang ebidensya. Nakuha nila ang cellphone ni Gwen na nasa kanya, tapos nalaman din nila na pinagplanuhan na pala ito noong December 1, 2021. So, 10 days planning ang ginawa ng dalawang ito. Ang dami pang araw sana na pwede nilang pawiin yung ginawa nila pero pinagpatuloy talaga nila. May isa din lumutang na nagpakilalang working student at kaibigan ni Janice. Pinakita niya ang chat messages nila ni Janice at doon mababasa ang napaka-disturbing na chat nito. Sabi niya sa kanyang chat na masarap na daw talagang pumatay ng tao at need niya ng backup para gawin ito. Nung tinanong ito kung sino ang kanyang papatayin, ay sinabi nitong baka daw magsumbong kaya hindi niya sasabihin. Dahil hindi sineryoso, nung kachat niya ang kanyang mga sinasabi patungkol sa may papatayin siya, kaya sinabihan niya itong maghahanap na lang siya ng ibang kasabwat sa krimen na gagawin. Mababasa rin doon na naiirita na daw siya sa paligid niya at hindi na maganda. Sinabi din niya doon sa kanyang kachat na 7 tao ang kanyang gustong patayin. Ito na lang daw ang kulang para magkaroon siya ng total freedom. Nagtanong pa nga ito kung may tao pa bang tatanggap sa kanya kung makakapatay siya. Sinabi pa nito na kahit gaano kalaki ang kanyang kasalanan ay mapapatawad pa rin daw siya ng Panginoon basta humingi lang daw siya ng tawad. Dagdag pa nito, sinabi niyang ang sundalo nga daw ay pumapatay ng tao. Ang bigat sa dibdib ng kasong to. Kahit na nabigyan na ng hustisya, sobrang bigat pa rin hanggang ngayon. The day nung naibalita ito hanggang ngayon, para sa akin, napakabigat pa rin. Ang hirap mag-move on sa ganitong kaso. Kasi nga, yung taong involved yung taong minahal mo at pinagkatiwalaan mo. Nung nakuha ng investigador ang cellphone ni Janice, nabura na niya ang mga messages nila ng kanyang boyfriend. At nung nakuha naman ang cellphone ng boyfriend ni Janice, naka-deactivate na rin ang Facebook account nito. Ngunit, na-recover pa rin ang messages dun sa cellphone ni Esmeraldo. At nakita nilang sobrang galit ang nararamdaman ni Janice kay Gwen. At nabasa rin nila doon ang paghingi ni Janice ng tulong kay Esmeraldo para patayin si Gwen. In the written confessions, the parents knew that Gwen escaped and was out of the house at she decided na bumalik sa loob ng bahay para tulungan ang kapatid nitong si Boy at si Janice. Walang alam si Gwen na plano pala iyon lahat ni Janice kasi yung unang nang atake ay si Esmeraldo lang. Si Janice ay nag-act na biktima. So inakay pa nga niya si Janice palabas. So, nung mapatunayan na si Janice at Esmeraldo ang pumatay kina Gwen at Boy, ay hindi sila sa kulungan dinala kundi sa juvenile facility. Dahil nga sa DSWD dinala si Janice at Esmeraldo, pakiramdam ni Janice may right na siya para maging arrogante at magmalaki that time. Nabasa ko nga doon sa isang post sa mama nila Gwen at Boy na during court hearings or trial, itong si Janice ay nakaupo na naka-cross leg, taas noo at patingin-tingin sa paligid. Nani mo'y walang pakialam. Makikita mong walang remorse sa kanyang actions at para bang pinagmamalaki niya talaga ang kanyang nagawa. She even rolled her eyes looking at the magwads with a look like saying, ang baba lang ng sentence ko or hindi niyo ako mapapakulong kasi may protection ako. And then I remember, may nagpatanggal ng mask niya at sinabi niya pa na, edi wow, kaya naiintindihan ko ang galit at puot ng mag-asawang magwad towards Janice. Kasi hindi man lang ito nag-sorry sa kanila kasi hindi naman ito nagpakita na pinagsisihan niya ang kanyang ginawa. Ginawa niyang big circus ang pangyayari na ito way back 2021. To the highest level yung feeling niya na princess treatment siya sa kamay ng DSWD. Sinasadya niyang mang-asal talaga doon sa mag-asawa. Kaya nasabi ko, delikado tong batang to pag nakalabas. Uulit at uulit ito. Doon ako sobrang nainis sa justice system natin, sa juvenile law. Hindi ba pwedeng baguhin ang batas na yan? Marami na tayong kabataan ngayon na ginagamit ang juvenile law na yan as an excuse to their crimes. Hindi ba pwedeng gawin exception sa law na iyan ang makapatay ng tao? Let's go back 12 years ago, September 22, 2013. Isang babae ang nakakita ng 8 years old na bata ang nakasakay sa isang barko na galing Surigao. The kid told that woman that she had no parents and no memories of her life prior that day. So, dinala siya sa DSWD facility kung saan 8 years siyang namalagi doon dahil walang mga magulang ang kumuha sa kanya. Pero upon searching thoroughly across all social media platforms and search engines, nakita ko yung original post ng batang nakita sa barko. At sinabi ng poster na ang pangalan ng bata ay si Janice Sabial at ang pangalan ng mga magulang niya na sina Michelle Sibial at Juanito Sibial. So, yung nabasa kong article kung saan nakasulat na sinabi niya na wala siyang magulang doon sa nakakita sa kanya, ay parang hindi naman totoo or siguro na mali lang ang pagkasulat. I think after nung napunta si Janice doon sa DSWD, kahit alam niyang may mga magulang siya, ay pinagsabi na niya na wala kasi hindi naman siya kinuha doon. Umabot pa nga ng 8 years ang pamamalagi niya doon. Pero sa kasagsagan ng issue na ito, kung saan dinamay na ang biological parents ni Janice at ang pamilya nito, lumabas ang kanyang stepsister at sinabi nitong hindi naligaw si Janice nung makita ito sa barko, kundi sinadya nitong umalis at nagpaligaw dahil hindi nito gusto ang buhay nila na naghihirap. And I also read on that statement na pareho sila or silang lahat ng magkakapatid ay napunta sa DSWD dahil sa paghihiwalay ng kanilang
kanilang mga magulang at sa hirap na rin ng buhay nila. Sinabi din nito na noong i-release sila sa DSWD, pabalik sa kanilang ina, ay hindi nagustuhan ni Janice ang kanilang mahirap na pamumuhay sa probinsya at ang sitwasyon nila doon kaya umalis ito. Nag-ambisyon siya ng sobra-sobra to the point she lost her mind. Hindi naging sapat sa kanya na inampun siya. Binihisan siya, pinakain siya, pinag-aral siya. Binigyan ng bahay, minahal at tinaruga. She wanted more. She wanted to be Gwen. She wanted to be the only child of Magwad couple. Hindi kasi siya sanay na tumira sa isang functional family tulad ng Magwads. Nakita niya kasi na kakumpetensya niya yung dalawang anak ng mag-asawa instead of seeing them as kakampi niya. Being in an orphanage talaga, growing in that environment has a huge impact to some kids. Kasi sa ganyang environment, uso ang kompetensya eh. Aside from that, hindi mo maiintindihan or mafe-feel kung ano yung genuine love ng isang family. Knowing na galing din siya sa isang broken family, iyon din ang isa sa malaking factor kung bakit gusto niya maging center of attraction, kung bakit na-develop yung ugali niya na mainggit sa iba. I myself came from a broken family. All my life until now, I wonder how it feels growing up with a mother. Kulang ako, kulang yung pagkatao ko, kasi nga hindi ko naranasan yung magkaroon ng mama eh. How much more sa case ni Janice, na both parents niya ay absent. At saka, if one of her parents claim her way back noon 2013 sa DSW facility, I think hindi aabot sa puntong makakagawa ng krimen itong si Janice. Siguro nagbago at takbo ng buhay niya kung binigyan lang sana siya ng atensyon ng kahit isa man lang sa parents niya. I think she ran away from home and expected that her parents or one of her parents will look for her, but they didn't. They failed her big time. Siguro iyon yung naging basihan ni Janice na hindi pala siya importante na tao sa buhay ng mga magulang niya, and she keep on jumping from one family to another, hoping to fill that void and longing to have parents who will shower her with so much love like the Magwad couples do to their kids.